Praise the Lord. Tayo po'y nagpapatuloy po sa tema nating worship, no? Para sa buwan na ito ng May. At kung maalala ninyo, sinimulan ko po ito sa mensahe na pinamagatan ko pong hypocrite worshiper mula sa Mark chapter 7, 1 to 13. At nakita natin sa mga talatang ito, ang hypocrite worshiper ay pagsambang hindi naayon sa salita ng Diyos, pagsambang di sumusunod sa salita ng Diyos, pagsambang di pinapahalagahan ang salita ng Diyos. And last Sunday, I didn't able to catch yung mensahe dahil umalis ako dahil nakalimutan ko yung aking bag kung saan nandun yung aking tablet para sa aking pagmimensahe, and then ang aking wallet. At kung dumating ako, I have to leave na rin dahil ako nga ay mag-preach sa Zion. You may ask, no, bakit ako nag-preach pa rin doon? Well, I was asked na to preach kahit na meron na silang ordained minister doon. Now, in our text, Luke chapter 2, 36 to 39, maiksi lamang, no, kung tutuusin. At yes, no, dito lamang po nabanggit, no, si Ana. No, hindi natin makikita ito sa iba pong pahina ng Biblia, not only here in the Gospel of Luke. And this how Luke, no, describes Ana, no, of course, sa patnubay ng Holy Spirit, sa verse 37. At ngayon, 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo, araw, gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. At kung aatras tayo ng kaunti, you will observe, no, na hindi lamang si Ana ang nabanggit po dito, kundi maging si Simeon. Si Simeon. Na how Luke describes Simeon, sabi sa verse 25 ng Luke chapter 2, may isang tao roon na sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. So like Ana, o like Simeon, si Ana, no, she was in her advanced age. Matanda na. Mamaya makita natin how old she was. At here, makita natin sa babaeng ito, what a devoted worshiper is. At yan yun yung pamagat ng mensahe natin sa umagang ito. Ana, devoted worshiper. Ana, devoted worshiper. Ilang taon ka nung ikaw ay nagsimulang manambahan? Ilang taon ka nung ikaw ay nagsisimulang dumalo sa ganitong gawain ng pagsamba? How old are you nung ikaw ay naging isang mananampalataya? How long so far nung ikaw ay dumadalo sa pananambahan? I'm not sure kung laging 52 Sundays ang bawat taon, pero siguro average ay 52 Sundays. At yes, maaari ba sa atin, no, ay nagsimulang manambahan in your 40s? So nasa 40 years old ka marahil, or some of you may be early 50s, and some of you may be in your 20s, or maybe some of you here, no, katulad ni Zia, younger as Sia. Ilan taon ka na, Zia? Saan na Zia? How old are you, Zia? So yes, children worship. Ang mga bata po ay sumasamba. Remember si John the Baptist, nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Nung binisita sila, no, ni Maria, ganito mababasa natin in Luke chapter 1. Lucas kabanatang 1, verse 41 to 44, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak
pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? 44, kapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Baby John the Baptist was just 6 months old, no, doon sa kanyang sa sinapupunan ng kanyang nanay. In Matthew chapter 21, just want you to see, no, na ang pagsamba po ay yes, nanggagaling din po sa mga bata. Matthew chapter 21, Mateo kabanatang 21, ang babasahin ko po ay simula verse 15 hanggang 16. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya, ang Panginoong Jesus, at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo, purihin ang anak ni David. Verse 16, sinabi nila kay Jesus, narinig ko ang sinasabi nila, natukoy ng mga Pariseo yung mga bata. Naririnig ko, tugon ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalalabas mula sa bibig, ng ano daw po, ng mga sanggol at ng mga pasusuin, ang wagas na papuri. So yes, no, kaya we allow, no, we let children, no, sa ating pong pananambahan. Ang tanong lang, no, ano nakikita ng mga bata sa mga nakakatanda while we are with them worshiping God. Sabi nga daw, children see, children do. We are here to worship. So dapat, no, makondisyon natin yung mga bata, not just yung mga bata, tayo mismo, when we come, no, papunta sa simbahan, ang ating nang sinasaisip ay ang paghahanda ng ating mga sarili sa pagsamba. Kaya meron tayong 5 minutes, di ba? Pero we can observe, no, we cannot deny na tila minsan yung 5 minutes, no, ay hindi natin na-observe, no, to prepare ourselves. No? Pero meron akong na-observe talagang naganda. Pumunta pa doon sa likod, nag-retouch pa siya. No? Kasi haharap siya kay Lord. No? Yeah, we should. No? We should really prepare ourselves. So again, ang tanong lang, ano nakikita ng mga batang ito sa atin? When we are gathering now, whenever we are gathering in this place, to worship. Dahil kung ano nakikita nila, ayun ang maaari nilang gayahin. So let's go back to our text in Luke chapter 2, 36 to 39. Allow me to read it again dahil may isilan naman. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. So nangyari ito kung saan ang Panginoong Jesus, he was 8-day-old. So dinala ng kanyang mga magulang si Jose at si Maria ang Panginoong Jesus. At nandoon nga si Simeon at ang babaeng ito na si Grace. Yes, tama, pakarinig ninyo, Grace. Sapagkat ang kahulugan po ng Ana ay Grace. Yan, pakitingnan mo nga po yung Joby, ang katabi mo. Biyaya, yan sa'yo. Sa Hebrew, no, yung si Hannah, maalala ninyo, yung nanay ni Samuel. So pareho pong pakahulugan po niyan. Yung Hannah sa Old Testament at yung Ana sa New Testament. Yung Hannah, yung nanay po ni Samuel, kung maalala ninyo, she was in the temple praying and napagkamalan siya ni Eli and the same. Now, let's look at Ana. We will look at in her early age, in her middle age, and in her late age or advanced age.
At makikita natin kung what is o how o paano o ano ang isang tunay na devoted worshiper. Not just a worshiper as Luke described, no, itong si Hannah o si Anna, kundi devoted worshiper. Okay, una, in her early age, no? In her teenage, early teenage. Sabi ng last part ng verse 36, 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa. So imagine that, 7 years lang siyang naging may asawa. Nabiyuda siya agad. After 7 years ng pagkakaroon ng asawa. Sa mga Hudyo po, katulad ni Mary, the mother of Jesus, sa Hudyo, at early as 13 years old, ay nai-engage na sa kanilang mapapangasawa. As early as 13 years old. I cannot find what word to say, pero pardon me, hindi po sila nag-aasawa at the age of 13 dahil sa kaed. You know what I mean? Dahil ang mga Hudyo, religiously, they observe to remain pure, virgin, bago sila iikasal o engage sa kanilang mapapangasawa. Kaya kung maalala ninyo, si Joseph, nang malaman niya na si Maria ay nagdadalang tao, binalak niya itong iwalayan ng palihim, dahil mahal na mahal niya si Maria. But yes, ang mga Hudyo po talagang they religiously, strongly observe yung purity. Hindi natin mababasa ang salitang virgin sa Tagalog, dito sa ating pong binasa. But if you have your Bible na ESV, at yes, maging sa Greek, o sa original word ng New Testament, na mababanggit ang salitang may pakahulugan sa English na virgin, or pure. Verse 36 ng ESV, and there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years, from when she was a virgin. So itong babaeng itong si Hannah, even in her early age, talagang devoted ito sa Panginoon. Na she observed God's law, God's command. Kaya even at her early age, devoted si Anna bilang mananampalataya ng Panginoon. Now, sa kanyang pong middle age, so sa kanyang adult age, again, sabi ng text natin sa verse 36 sa last part, 7 years lamang siya, sila ng kanyang asawa nagsama at siya ay naging byuda. So let's say she was 13 years old when she was engaged sa kanyang asawa, plus 7 years na sila ay nagsasama bilang mag-asawa. So she was just 20 years old nung siya ay nabalo. 21 years old siya ay nabalo. So verse 37, sa unang bahagi, at ngayoy 84 na taon na siyang byuda. So hindi sila nagkaroon ng anak. At very young age, 20 o 21 years old, siya ay balo na. Pero, sa verse 37, it tells us, at ngayon 84 na taon na siyang byuda, lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa mamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. So since, hindi since, what I mean is, hindi na-lessen yung kanyang devotion sa Panginoon. Kahit napakaaga niya ng nabiyuda, 7 taon niya lang nakasama ang kanyang asawa, still yung kanyang devotion sa Panginoon was there. At sabi nga, for 84 years na biyuda, araw at gabi, naroon siya sa templo ng Diyos, sumasamba sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Look at the devotion ng babaeng ito.
Gaano karaming believer, after mag-graduate, after sa single life, tila gumagraduate na rin sa pananambahan. I remember a friend, no, isang pastor, ang sakit ng kalooban niya, yung sineshare niya sa akin dahil nagsimula siyang sa church na yon, nakasama niya yung kaibigan niya ito for many years, then eventually nag-asawa yung kanyang kaibigan, and then nagkaroon ng anak. Mula nung nag-asawa yung kanyang kaibigan, nakasama niya nagpapasimula sa church na yon, ay nawala eventually. Unti-unting nawala. At ang reason ng kanyang kaibigan na nakasama niya nang nagpapasimula sa gawain ay dahil sa trabaho, pamilya, anak. Bumilang ng linggo, buwan, maraming buwan, taon, maraming taon, occasionally na lamang dumadalo ang kanyang kaibigan. Reason, pamilya, anak, trabaho. Do you think na this is a valid reason? Na you will reason na because may asawa na ako, may pamilya na ako, may trabaho na ako, so then I cannot really devote myself sa pananambahan. Well, I will answer it's a big no. Hindi nga ba we don't reason sa work, yung pagod, yung puyak? Isa sa mga tanong sa job interview, can you work under pressure? Can you work at any time we call you? At ang sagot natin ay malaking yes. Hindi nga marahil dahil sa gusto natin yung trabaho, kundi dahil sa matinding ating pangangailangan. Kaya tinatanggap natin ang trabaho. Pero pag sa worship sa Lord, we have many excuses. Ilan na rin ang aking karanasan, na katulad ng pastor na ito na kaibigan ko, nagpa-pray ng trabaho, nagkatrabaho, wala nang dinahilan kundi trabaho. At nung nauso ang online, lalo na, dinagdag niya pa ang dahilan ay online. Nag-online na lang ako, pastor. Hindi nag-online shopping, online worship. And then I told him, meron tayong video worship service o recorded worship service, meron tayong midweek, meron tayong cottage prayer meeting, meron tayong Bible study. If you want na magkaroon ng Bible study sa inyong bahay, meron tayong fellowship ng every ministry at least once a month, meron tayong online worship service. Ano pa gusto mo? Online worship service, kadalasan, no, kung dito nga tinutulugan nyo, paano pa kaya sa online? O kaya siguro habang nanonood na online, kukumpuni ng kuko, whatsoever. I visited my shop, no? Tinignan ko yung pinaka-most views, I forgot yung number. And then, tinignan ko sa kung how many minutes, no, average na pinapanood. Wala pa, 1 minute. And then, nagpahabol pa sa akin, Pastor, huwag kang mag-alala, basta hindi ako nagkakalimot sa Diyos, kahit hindi ako nakakagalo. Tumalikod na ako kasi baka magmura ko. Really? You're telling me na hindi mo pagdalo sa gawain ay hindi ako nakakalimot sa Panginoon? Really? Walang question, totoo ba tayong walang time para sa gawain ng Lord? I want to comment, no, yung hindi naman dahil nanay tatay ko yan, pero sila'y nanggagaling pa sa 13. So imagine that. From 13. Hindi na lang sana ginawang 12. Wala, lumayo-layo sila. Meron naman 12. From 13 sila. Pero, naika. Hindi nung pa maglakad yung isa dyan. Well, ang tanong, totoo bang wala tayong time para sa gawain ng Panginoon? One, yes, wala tayong time. Dahil lahat ng time ay sa Lord. Can you say amen? Ang lahat ay sa Lord.
Roma chapter 11 verse 36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanyang karangalan magpakailanman. Yes, all the time ay sa Diyos. Sa Diyos yan. But yes, binigyan Kanya ng time. Binigyan niya ikaw, ako ng time to sleep, time to wake up, time to work, time maglaro, time with our family. We all have time. Let me recognize yung mga nagtuturo ng instruments. You ask them kung nagturo sila kasi wala silang magawa sa buhay. May mga nagtuturo ng instruments sa inyo. You ask them kung wala silang magawa sa buhay kaya nagtuturo sila. Kaya I hope yung mga tinuturuan, no, hindi kayo matuto pagkatapos yung matuto, no, magma-my day na. We are the world. Mag-my day kayo na, what, tutugtog ninyo. Kasi mula sa patiting-ting. Imagine that, gagamitin nyo yung church, turuan kayo ng church, no, and then, paglabas ninyo, gagamitin nyo sa galon. Imagine ko si Ate Belen, no? So you ask, itong mga nagtuturo, kung wala silang magawa sa buhay, kaya sila nagtuturo. Yes, binigyan tayo ng Lord ng time to worship Him. To worship God. Meron tayong time. At hindi nga ba totoo, minsan may reason, wala tayong time. Pero pag nagkasakit, wala ka nang ginawa kundi, Lord, Lord, Lord. Huh? Alala ko yung kapatid ni Ate Gigi. Nung nakulong, gabi. Ate ako araw-araw sa gawain nyo. Sabi Ate Gigi, wala kaming gawain araw-araw. 3 beses lang ang gawain namin. Nagkaroon ng time. Kasasalubong nga natin kahapon eh. Kasalubong namin kahapon. Kagabi, o kahapon. Hindi ba totoo? Kapag natagtag tayo ng problema, meron na tayong time na mag-isip-isip, Lord, sana ko nagkamali. Lord, anong gagawin ko? Lord, anong pagkukulang ko? Ito ba'y pagsubok o ito'y pagpagod? Nagkakaroon tayo ng time. Pero look at Anna. She devoted her time, her life, in her early age, at yes, in her mid-age. Kahit napakaaga niyang nang nabalo, na she could reason, Lord, ayaw ko na. Ang aga-aga ko nag-devote ng life ko sa iyo. Seriously, I devoted my life to you. Now, 7 taon mo lang akong hinayaang magkaroon ng asawa. Hindi pa ako nagkaroon ng anak. Babay na. Ganun lang pala mapapala ko sa iyo. Hindi po ganon. Maaaring naisip ni Ana ang bagay na yon. Maaaring sumagi sa isip niya, maaaring she asked God, why Lord? Bakit 7 taon lang? But yes, hindi po siya nanatinag sa kanyang devotion sa Panginoon, kundi nagpatuloy siya as devoted worshiper. Imagine how well-versed si Ana, napakaalam mo sa salita ng Diyos, considering araw-araw, every day, nasa templo siya kung saan ginagawa ang pananalangin, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Every day, araw at gabi. As you know, ako ba'y pumupunta sa Bilibid, ako may nakakasamang pastora doon, 5 years older than me. One time,
I heard her preaching. May hawak na Bible, pero once lang niya binuksan yung Bible, nagsalita siya mahigit 30 minutes, walang manuscript, pero wow, no? Ang dami niyang mga binanggit, mga sinabi na salita ng Diyos. Marami siyang memory verses. At habang nakikinig ako, sabi ko, hindi ako tatabi dyan, baka mamaya magtanungin ako sino asawa ni ganito, sino asawa ni ganyan, saan makikita yung ganito, saan makikita yung ganyan. Dahil talaga, wow, ang bilib-bilib yung ganyan, at hindi mga verses na common. No? Hindi yung Jesus wept, sino nakaalam ng nito. Pinili, memory verse ako para sa ngalan lang na may masabing may memory verse ako. Jesus wept, John 11:35, pray without ceasing, John 3:16, Romans 3:23, Romans 5:8. Diba? Minsan lang mga kabisado natin. Pero siya, both Old Testament and New Testament, at kinokot niya, hindi verses, at hindi verses, chapters. Sabi ko, ang ginagawa nitong pastora na ito? And I came to know, ang ginagawa niya doon sa presohan, sa kulungan, wala siyang ginawa doon sa mga nakakulong, kundi pamemoryahin. Sino makakapagbigay ng 50 names sa Bible? Bigyan ng cellphone at jacket yan. May bibigay siyang item. At literal, no, yung mga PDL na may memorize 50 characters. Sabi yung isang na preso ng pastor, Pastor, minsan invite namin kayo doon. Pupunta na. Dami niyong alam. Pero yeah, kidding aside, how well versed you are. Sunday after Sunday after. Wala naman siguro pa tayo naranasan na one Sunday walang pastor na nag-preach dito. O meron tayong mga gawain na walang pastor na nag-preach. Sunday after Sunday, midweek after midweek, cottage prayer meeting after cottage prayer meeting, and even our prayer meeting, may konti tayong exhortation. Your fellowship, no, every ministry, merong pangangaral ng salita ng Diyos. How well versed you are. Gano'n tayo, no, kaalam sa salita ng Diyos. As you know, I don't push you to memorize because I'm not really good sa memorization. Pero I hope at least alam natin where to find, o at least alam natin know how to explain kahit especially mga fundamental or basic doctrine of Christian faith. At least alam natin if we cannot really memorize it. So look at Anna. In her early age, she was a devoted worshiper of God. In her mid-age, at hindi biro yung kanyang mid-age, middle age, no? Maagang-maaga siyang nabiyuda. But still, nandun po yung kanyang debosyon sa Panginoon. Si Pate mo ayag na tanong, baka John 3:16 pa rin na alam niya. Well, how old you are na mananambahan? How many sermons na ang napakinggan ninyo? As far as I can remember, hindi pa ako tumungtong dito sa pulpit na hindi ako nag-sermon. Na hindi ako nagturo. Third and last point. In her late age or advanced age. Again, sabi ng verse 37, at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. This is not to say, no, na 24/7, no, nandun siya sa loob ng templo o nasa templo siya. Araw at gabi, probably, no, 3 times a day, nandun siya to pray. Remember, like what Daniel did, like what Peter and John did, no, sa Acts chapter 3. Ang ginagawa naman po nila,
3 times a day, they go to the temple. They went to the temple to pray. And yes, no, if we will take this as 13 years old siyang nag-asawa, 7 years siyang may asawa, so 7 plus 13, 20. At if we will take this na yung 84 means, no, yung ngayon 84 na taon na siyang byuda, so i-add natin sa 20, that is 104 years old, if we will take it that way. So she was really in her advanced age. Napakatanda na niya. But still, ang kanyang debosyon ay naroon sa pagsamba sa Lord. Araw at gabi, naroon siya sumasamba sa Diyos through prayer and fasting. And yes, binanggit sa atin sa verse 26, may isa siyang propeta. She was a teacher, nagtuturo. And then sabi pa sa verse 38, ng oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. So talagang hindi siya huminto sa pagtuturo, sa pagpapahayag. We can say, no, na siya ay nag-evangelize pa o evangelista pa. Kay Ana, walang retirement sa paglilingkod. Sabi nga nila, nagre-retire lang o nagpapalit lang ng gulong. At least we can say, 8 dekada niyang binibot ang kanyang sarili sa Panginoon sa